Matapos ang halos isang taong investigasyon, nahaharap na sa matinding kaso ang tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. Balikan natin ang mga lugar kung saan naghari ang kanilang mga bilyon-pisong kontrata sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Opisyal nang may kaso ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Discaya matapos ang halos isang taong investigasyon ng Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ at ng Senate Blue Ribbon Committee. Matapos ang nangyaring pag-aresto kay Curly noong nakaraang linggo, sinabi ng kanyang kampo na handa itong magpangalan ng nasa mahigit 100 pang individual na sangkot umano sa flood control scandal. Sa special report series na ito, babalikan natin kung saan-saang lugar na domina ng mga Discaya ang flood control contracts ng DPWH. Isa ang Metro Manila sa mga rehiyon kung saan top contractor ng flood control projects ang siyam na Discaya companies. Kabilang dito ang Taguig City sa taong 2022. Base sa DPWH Transparency Portal, mayroong 26 flood control projects sa lungsod sa taong ito na worth 2.6 billion pesos. Noong 2021, 2 lang ang nasungkit na proyekto ng mga Discaya. Lumobo ito sa 11 projects worth almost 1.1 billion pesos sa kasunod na taon, dahilan para maging sila ang top flood control project contractor sa lungsod noong 2022. Lahat ng proyekto matatagpuan sa unang distrito ng Taguig. Bagaman walang bakas ng pagguho o matinding pagkasira ng mga proyekto, kapansin-pansin ang pagkakadikit-dikit ng coordinates ng ilang projects. Halimbawa na lang, ang 3 construction of slope protection along Taguig River sa east and west banks. Na bagaman halos iisa ang nakalagay na coordinates, aabot sa halos 300 milyong piso ang halaga. Napuntahan din namin ang kadugtungpan ng mga proyektong ito na nasa magkatabing lokasyon din. Na bagaman hindi aabot sa 300 metro ang haba, nasa halos 200 million pesos ang halaga. Ayon sa isang mataas na DPWH official na nakausap ng BNC, hindi aktwal na basehan ng presyo ng isang flood control project ang haba nito. Pero, questionably umano pag nasa halos magkakadikit na coordinates matatagpuan ng multiple projects. Sa huling affidavit na inilahad ng Discaya couple sa Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang taon, hindi kasama ang Taguig officials sa mga binanggit nito. Sinubukan din namin kunan ng komento ang kanilang abogado, kaugnay ng ulat pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Ayon sa DPWH website, February to March 2022 ang contract effectivity dates ng 11 Discaya flood control projects. Sa mga panahong ito, nakaupo bilang DPWH Acting Secretary si Roger Mercado, Metro Manila 1st District Engineer si Medel Chua, Congressman si Senator Alan Peter Cayetano, habang Mayor naman si PTV General Manager Lino Cayetano. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.